Yo, what's up mga Doy Dig Sports? Welcome back dito po sa ating channel Doy Dig Sports. Na po ating pag-usapan na andyan na. At ang inyong mga paboritong mga pa-shoutout. Pabilis lang po ito mga boss. Okay? Dahil ito naman pong sasabihin ko, hindi naman na itong latest na balita. No? Magko-komentaryo lang tayo. Nakita nyo naman po sa thumbnail na yan, Justin Brownlee. No? Hindi po makakalaro dito po sa bakbakang Boomers at Gilas. Okay? So, ang tanong natin dyan, ano ba? Kaya ba natin manalo? Well, kailangan po natin ipaniwalaan ang Gilas sa ganitong pagkakataon dahil sila lang po ang ating representante dyan po sa FIBA, sa qualifying stage po na yan, window 3. Sila po ang mga players na yun nga, nagre-represent sa atin. So we have to believe na kaya po natin ang Australia. Muntik na po natin talunin ng New Zealand that we believe tayo na dapat yun, kinapush lang sa dulo. Pero syempre may bawi tayo niyan. At ito na nga po yan, dyan po magaganap sa Perth. Okay, so ano bang maaaring gawin ng Gilas? Okay. So yun na nga, napabalita na nga na si Justin Brownlee ay officially hindi nga po makakalaro na dyan. So it explained bakit hindi siya nakalaro ng tune-up game, and at the same time hindi siya nag-start against New Zealand. Ayoko na sabihin because of maybe the injury, bakit 5 points lang siya. Kasi para sa akin dahil yun sa lupit na depensa ng New Zealand dahil tutok sa kanya. Nakita niyo naman, hawak yung bola, 3 kagad ang titingin sa kanya, tapos iyakap at kapit po ang inaabot ni Justin. At para sa akin, magandang bagay nga po yun kasi nga nabuksan po ang pinto or opportunity para po sa mga locals. At dyan po nag-shine itong sila KQ, Juan Gomez Deliano, di po ba? Si Carl Tamayo. So, ang nangyari po ng laro na yan against New Zealand, ang siyang posible pong gawin ng Gilas dito sa Boomers. Okay, Boomers. Napaulat po na 2 lang po ng mga player sa original na lineup nung nakalaban ng Gilas last time nung March. 2 player lang po ang na-retain dahil nga po nag-revamp sila napaulat yan. At pero malakas pa rin po ito. They are tall, fast, di po ba, and shooters. So anong aasahan natin gagawin nila like what they did. Sabi ko nga sa inyo, wala po sa players nila, nasa sistema nila yan. Ano ibig ko sabihin? Pass break, 3-point shot, no hesitation. Yun lang naman ginagawa nila They will set up. Like New Zealand kind of play, di naman po pwede nilang gawin dito di ba? Yung ball screen, pick and roll, di po ba? At yun nga po, setup ng 3-point shooter. So yan po ang madalas na gawin sa international at yan po yung ginagawa ng Australia at tingin ko hindi po yan magbabago. Yan at yan din po ang play na iraran nila. So sa Gilas po, it's how they plan to defend those kind of plays, di po ba? Pero sa naman po, sa offensive side naman po ng Gilas, yung ginawa po nila KQ, nila Tamayo, no hesitation 3-point shot, yun po ang tingin kong gagawin nila, lalo na neto nila Juan Gomez Deliano. At dito naman po sa ating point guard sa Barangay Nebra na si Abarian Cruz, baka naman magpapasok na yung mga 3-point shot niya this time, di ba? Dahil pangalawang laro na ito. Okay? So kailangan pong manalo, that's the mentality. Mahirap but you have to win. Okay? So yan po ang mindset ng Gilas natin. Okay. So ano pa bang idadagdag natin dito? Nawala lang sa isip ko pero alam niyo po ba dito sa laro na ito sa Gilas Pilipinas, yun na nga, wala si Justin, di po ba? So ngayon, ang tanong, sino ba ang pwedeng umalili sa kanya? Di po natin nakita na naglaro, si Palti, baka po makita na natin this time. Tapos po, yung low time, or yung oras po na nilaro, like Junmar Pajardo, tapos iba pa pong player. Well, sa takbo po kasi ng laro talaga hindi po maiiwasan, di ba? Kasi nga po kailangan i-match ni Coach Tim yung mga players na haharap na per scenario Kaya we can't expect Junmar to play like in San Miguel. Iba po ibang setup po ng international. We top Junmar because of the lack of height, di po ba?
Hindi po para gawin yung ginagawa niya sa PBA. Hindi po papayag ang Australia, New Zealand na gawin ni John Mal yung pagdodominate. Hindi po ganon. It doesn't work that way. Kaya po yung iba pong mga nagmamagaling, ba't hindi daw bigyan ng maraming minutes? Hindi nyo ba nababasa yung laro, mga boss? So yan po ang ating napag-usapan sa content na ito. Let me know your thoughts. Shoutout po tayo. Alright, dito po tayo kay Ginoong Vincent na ba? Ako talaga gusto ko manalo Gills kasi Pinoy ako, pangalawa, para sa makontra ko yung sinabi ni, sino po to? Ginoong Homer? Ano po sinabi niya? Nawala, okay, parang yun nga, parang nabasa ko rin po yun, or napanood ko rin yun, no? Gusto ko sana sagutin yun eh. Di po ba? Pero, alam nyo, it's a, ano po yun eh, prediction eh. Lahat naman po tayo may karapatang magbigay ng prediction. Kung yun po yung prediction ng tao, dapat tayo magagawa doon. We can make our own prediction, di po ba? Okay, so yun po yung pakiramdam yung mangyayari, di ba? So ako, hindi na natin sasagutin kasi nga, because of that reason no, na aking naisip. Okay? So, good PM, Boss Idol Doy TV, tama ka, matindi ang depensa kay Brownlee halos. Yun na nga eh. Yung mga haters kasi, ang gusto lang paniwalaan yung gusto nilang narrative eh, di ba? Anyway, Alejandro Johnson, good day po, Doy TV, lumamang na nga po ang Gilas, Pilipinas kinapos. Yun na, akala ko talaga tayo na yung mga boss. Bobby J. Payawal, maganda talaga nilaro ni Kabayan Doy. Ano po to? Nilaro. Siguro natin ito. Pero tama na wala tayong rim protector kung makasama. Well, di po natin alam. Sorry, no? Kung makakasama pa yung si Kai. Dahil hindi rin naman po natin alam no, kung ano talaga ang rason dito. No? Pwede po kayong naggulang din yung mga organizers no, ng Gilas. Pwede bang ganun na nangyari? Like, dapat may immediate call na kay Kai, can you follow? Ganyan. Tapos, pero na kung anong ma-offer. Yung usual na conversation ba? Di po ba? Kasi ang problema dito, ang rason kung ba't hindi siya nakasama because of the Summer League. Di po ba? Eh, wala naman pala Summer League. Bakit di siya nakalaro din? No? Kumbaga, ang dami pong pagkakataon eh. At oras eh, na ihabol siya dito eh. So, hindi rin po natin talaga alam ang situation, no? Pero, you know, kung ako naman po ang player at fit naman po ako, kung gusto ko maglaro, anong magagawa ng mga agent at managers ko? Diba? We're talking about flag and country here, di ba? Kung si Nikola Jokic nga eh, di ba? Kilalang GOAT of Serbian basketball, eh, naglaro pa rin. Tapos napaulat din, si SGA naglaro din for Canada, di ba? So, sino ka ba naman para umiwas sa paglalaro? You are what? Iniiwasan mo yung baka ma-injury ka, you need an assurance? Then definitely, you are not what? You are not willing to sacrifice for your country. Yun lang po kasi hindi. Pwede nyo rin sabihin sa akin, I have a livelihood. Lalo na magkakapamilya na yung tao. I don't understand that. No? Pero sa pagiging hindi po yan ang nakikita ngayon ng karamihang natin, kababayan natin. Bagamat tayo dito as vloggers, we always explain, okay? Ang mga posibleng rason, no? At ang ilang mga bagay para po maintindihan ang side ng tao. Eh paano po yan? Eh kung nakikita kayo naglalaro sa ibang liga, no? Yan po ba yung tape? Yan po ba yung naganap na nung nakaraan pa o latest din? So, paano yung may papaliwanag yan? May bayad po ba doon at walang bayad dito? We don't know, no? So, yun lamang po, mga boss, okay? Eh, di naman sumasagot eh. Eh, baka kailangan din niya rin na spokesperson para sumagot. Di po ba? Anyway, sayang po, no? Sayang talaga yung opportunity. Kung ako lang po, kasing skill set niya, nandyan ako. Promise, no? Bakit hindi? Minerva Nimba, grabe naman po kasi ang depensa kay JB. Tama po, Digna Campbell. Ang mahalaga lumaban kaya kung matalo man, talagang ganun. Francisco Hapon, good day, Boss Doy TV. Maganda naman naging laban kahit natalo ang Gilas. Move forward, bounce back Gilas, Pilipinas. Sabi po natin ng Aguilar. Thomas, ano po ito? Leo Obrera, huwag sisihin si JB. Joben Cheats, support pa din tayo JB, okay lang yan, minsan talaga nababantayan yung tao. Edelberto Pamaypay, pa-shoutout po idol, Pamaypay TV, for Butuan City po, Mindanao, shoutout po. Okay, dito po tayo Vincent Nava. Kabayan Doy, ang maganda niya, nakikilala ka na. Kabayan, bigyan na ibang personality. Yun na nga po, no?
Well, yun na nga po, no, I do appreciate po, no, yun na nga, medyo, no, nakikilala na rin, no. At, well, tayo, ilan lang naman po kasi tayo ditong host na nagsasalita, di ba? Karamihan po sa mga host dyan, talagang, they are all well scripted, di po ba? I do believe yung mga channel na yun, pag-aari is like a company na rin, no. Kaya kung nakikita nyo, they're all presented ng mga pictures lang and videos, tapos ano na yun, nagsasalita na lang po doon, no? Ilan lang po yung ganito, nakikilala, no? Kumbaga, we are the face of the channel, di po ba? So, yun eh. At kung nasasabi nyo nakikilala, maraming salamat po. At sa mga nakaka-acknowledge, maraming salamat din. Alright, so yun naman po ang ating topic. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya na, Sir Joseph Pineda. Shoutout po sa inyo, Sir sa lahat po, Sir Christian Arahan. Shoutout po sa inyo lahat. Nagkikita po tayo right after the game, no? Magla-live po ako after ng Gilas versus Australia. Manalo matalo. Maraming salamat sa inyo lahat. Good luck sa ating Gilas Pilipinas. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.